Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This your guys from Masagari Channel. Faith Healer o Zuma Targers. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign of. For the sign of Aquarius. Welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal sikliglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga kagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. So let's watch this. So there's a 10 of cups. Happiness. At the end of the time guys, magiging masaya at magiging maganda na ang kalalabasan nito. Na magiging maganda na idudulot nito. Na magiging mas maayos na at punong-puno na nag-uumapaw ng kaligayahan. And of course, there's something the lovers connected about sa pag-ibig o relasyon. Na maaaring punong-puno ng pag-ibig ang puso mo ngayon. O ngayon linggong to, maaaring maging maligaya ka na. Na maaaring babalik na siya sa piling mo. Or maaaring magiging maligaya at magiging masaya na ang iyong pamilya. And there's a tower moment for major changes. So some of you guys, no, malaking pagbabago magaganap sa inyong relasyon, sa inyong pagsasama, no, sa inyong pamilya. This is something in major changes. Some of you guys, parang may nasa-sense ako dito na maaaring magkakaroon na revealing, no, parang manunumbalik, no, ang pag-iibigan at ang kaayusan ng inyong pamilya. There's an Ace of Swords, something breakthrough. Now, there's something in mental clarity, mas magliliwanag, lilinaw. No, ano ba talagang purpose mo sa mundong ito? There's a 5 of Wands, there's a something kakompetensya, competitors, komplikasyon. No, ibig sabihin, meron talaga nagbigay ng problema dito. Na maaaring nagkaroon ka ng arguments, o talaga may complications. Liwanagin natin yan. And there's a 6 of Wands for victory. Na some of you talaga magtatagumpay. Na magiging maayos ng kalagayan sitwasyon mo. Na magiging maganda na ang iyong negosyo, hanap buhay. Na magiging ang iyong relasyon at kalusugan. What is the 10 of Cups? Represent with the Knight of Swords. Some of you guys, no, nagkakaroon kayo ng anxiety, sleepless nights, worries. No? Kumbaga, something nag-overthink kayo. No, nagiging paranoid kayo. Iwasan nyo yan. Always being positive. And of course, there's an 8 of Pentacles. Just focus sa kung naman yung bagay na meron ka. No? Kailangan tutukan mo ang iyong negosyo, trabaho, hanap buhay, even your relationship. Now, there's an Ace of Wands. So, there's something in new idea, new project. A new heart is a new path. No, at itong bagay na ito magbubukas at panibagong chapter pagdating sa relasyon at pamilya. Mari may mga bagay na mabubuo na. No? May mga planong may isa sa katuparan. And there's a 5 of Pentacles. Some of you, maliliwanagan ka na kung bakit nasayang nawala, no, ang perang pinaghirapan. May something na sense ako dito. Some of you nagkaroon ng bankruptcy. No, ngayon,
lilinaw na kung bakit nangyari yon. And there's the word card. Some of you guys, magkakaroon ka ng travel, success, accomplishment. No? Kaya kailangan mag-ingat tayo, no? For sharing our thoughts, informations. Dahil mayroon talagang kakapitensya. No? Mayroon talagang kumakalaban sa'yo. May gitera. And there's a death card. Now, there's something ending in your beginning. Tatapusin na ang mga sigalot, problema, suliranin dahil magtatagumpay na. No, muli ang iyong sitwasyon, kalagayan, babaguhin na nito. What is the Ten of Cups? Because the Knight of Swords represent with the Moon card at truth reveal. Talagang ilalantad lahat ng katotohanan sa likod dito. May mga bagay na lilinawin, lilitaw, no, at maaaring magtuklas, no, kung bakit nagkakaroon ng problema, no, pero maligay at masaya naman kayo. Pero isa sa bagay na nagbibigay worries sa'yo dito ay pag-overthink, no, hindi kayo makatulog or maaaring madalas sumasakit ang ulo nyo. Alam nyo guys, may gumagawa ng hindi maganda sa'yo ay maaaring inggit sa pamilya nyo, no, at sa relasyon. Ayun yung bigla ko na sense dito. And there's a judgment for a wake-up call. Pinapalalahan na kayo dito, pay attention. So, ibig sabihin, yun nga ang punot dulo. No? And see, there's a partnership, there's a 12 cups. Diba, there's an unconditional love. Pagmamahal at gusto, yung talagang passion sa ginagawa mo, isa pa yan sa nagbibigay, kumbaga, kainggitan sa'yo. Diba? Grabe yung mga inggitera. There's a high five for lesson learned. Matuto ka na. And there's a religious factor. My goodness. Meron ako na sense dito na maaaring may palipad na hangin na nagbibigay kamalasan. Nor something spirito na nagbibigay kamalasan sa'yo. Oh my God. Maaaring may kaliwanagan at malinaw na sa ito. Na nagsisingkin na sa'yo kung bakit lahat ng bagay na ito nangyayari. Na-reveal na sa'yo. May hinala ka na. Nararamdaman ko. And there's the full card for a leap of faith. No, susubukan din ang iyong pananampalataya at tiwala. No, some of you, there's something in your beginning. Coming in, there's a trouble. Some of you magkakaroon ng relocations. No? And of course, there's something guys with a magician. See? Meron ditong maring yumao na matay ang iyong mahal mo sa buhay. There's an ancestor guides na gumagabay sa'yo. There's a victory. Pero wag ka mag-alala, magtatagumpay ka dito. No? There's something magician with the power of God. Ano man yung bagay na kinuha nila ay maaaring bawiin din sa kanila. No? There's a something magician for something reflections. No? Ano man yung bagay na gagawin nila ay maaaring manunumbalik sa kanila. Additional messages for the outcome. For the outcome is the Eight of Swords in reverse. Ibig sabihin ng pinaka-revelasyon dito ay there's a toxic family. Ibig sabihin or toxic relatives. Maring relative ng person mo or relative mo. Ooh, spicy. May nasense akong kakaiba dito, guys. No, there's something at truth reveal. Ilalantadla talaga ng katotohanan. Kaya kayo hindi makatulog. No? Balisa kayo, some of you na nanaginip ka at maaaring nagigising ka pa. Alanganing oras. No? Nahirapan ka sa pagtulog, masakit ang ulo mo. That because of this toxic and negative environment. No? Maaaring nasa line kayo ng pamilya ng asawa mo or pamilya mo. No? Maaaring, kumbaga, meron ako nakikita dito na toxic relatives or toxic families. Mag-ingat po tayo. Kasi kiniinggitan yung pamilya nyo. Yung binuo mong pamilya. And of course, there is something that's ever with a perfect timing. Alam niyo, may nakikita ko puro wings, puro pakpak. May gabay ako nakikita dito, 3 ang gabay mo. No? Archangel Michael, Gabriel, and of course, Raphael. 3 gabay ang nakikita ko dito. No, and of course, meron ako nakikitang tungkod na nagsisilbing kakayanan, no? Elemental by something like that. No? Gusto ko pa maliwanagan. There's a Queen of Pentacles. Maging mature ka. How to manage and control your finances. No? Maging mature ka. Naging open ka kasi.
No, masyado kang naging mapagbigay. Naging generous ang atake mo dito eh. And there's another ones. No, konting tiyaga. Napakalapit mo na para magtagumpay. Napakalapit mo na sa kasagutan mo na gustong malaman. No, sa katanungan mo, nandito na ang kasagutan. Malapit mo na malaman. And there's a 6 of Swords with the transition. Unti-unti na rin makakalis sa hindi maganda situations. Makakabangon ka na. Makakawala't makakalaya ka na. Oh my God, meron talagang relocation na kailangan mo talagang lumipat. Diba? And this is an Emperor, maging mature ka, you have the power, no? Na para gawin tong bagay na to. No, nasa sa'yo nakasalalay. No, ang sitwasyon na to, na ikaw yung gagawa ng bagay na ikakasama at ikabubuti mo. Kaya, you need to take an action for this. There's something in horizon coming in. No, and of course, the power of the deck with the star card, may pag-asa pa na muli kang makabaon at makawala dyan. So, nasa sa'yo yan ang pinakasusi ng tagumpay. So, kung gusto mo mamalaman, guys, alamin pa natin anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. So, let's watch this. Okay, guys, nandito na tayo with the finances and career. Okay, so there's a 10 of Cups. Ay, 10 of Pentacles, sorry. This is something for long term. Wow. I mean, nasense ako dito with inheritance. No, kaya siguro sinasalbahay kayo kasi may manang maaaring mapunta sa'yo. Or maaaring sa person mo. No, marami kayong mga ari-arian na maaaring mamanakin. O meron ako nakikita dito na maaaring magdadala sa'yo ng pangmatagal sitwasyon. Or maganda at marangyang buhay. So, kaya kayo kinainggitan. No, see, there's a 3 of Swords. Makaka-recover ka na from inggitera. Releasing pain. No, makakawala ka na from toxic environment. From toxic people. There's a 10 of Swords. Sabi ko na nga ba, sinasabotahe ka eh. Tinatrader ka eh. Meron dito, kumbaga, na mayroong nakakapasok sa hanay mo na siya yung sumisira ng eksena mo. Oh my God! Toxic relatives ngang atake. And this is a Wheel of Fortune with turning back. No? Kaya pero papabor pa rin sa yung sitwasyon. Nasa sa'yo nakasalalay. No? There's something, an open portal. No? Mayroong bukas ang pintuan about sa elemental. No? Some of you guys, no? Nagkakaroon ka ng 6 senses or third eye. No? Maaaring may third eye ka. O marami ka na nakikita. No? Maging aware tayo, no? May reflections na nasa-sense ako. Meron mga salamin, something, nagre-reflect yung tao. Now, some of you, mag-ingat po tayo, tanggalin nyo yung salamin na nakatapat sa inyong higaan. And this is something, the 9 of Pentacles, there's a blossoming. You have a potential for abundance. Na magiging potential na raw ang kasaganahan sa'yo. Na magiging maganda na ang kalagayan sitwasyon mo. There's a Page of Swords. Being curiosity, so kailangan maging mabusisi ka. Na kailangan alamin mo lahat ng bagay sa paligid mo. At sa situations mo. No, huwag ka masyadong nagtitiwala ng lubos sa mga tao sa paligid mo. Maging mapagbatsyag, maging mabusisi ka. So, let's see. Pagdating tayo sa love life. So, there's the Sun card. Klarado at malinaw. Diba? Lilinawin, naalisin, no, tatanggalin ang magsisilbing mancha at dumi sa paligid mo. And of course, there's the Empress card, Sea River. Ibabalik ang katawan lupa mo. No, ibabalik ang sigla na buong pagkatao mo. There's a disconnect from the world. No, kailangan mo talagang dumistansya. No, at kumbaga, magpakalayo-layo sa mga taong toxic. Diba? And there's a Star card, wow. There's something in healing, recovery. Talaga makaka-recover ka na sa lahat ng pain, struggles, pagdating sa love life. And this is something is 7 of Cups, confusion. Maring naguguluhan kayo pagdating sa relationship. Pero unti-unti lilinaw at lilitaw yan. With a 7 of Pentacles with a harvest moment. No, aani kayo ng mga pinaghirapan yung dalawa na person mo. Marami kayong, kumbaga, pinaglalaanan, pinag-iipunan. And of course, there's the King of Pentacles, maging mature kayo. How to protect your power. Ibig sabihin yung mga pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, na mag-save kayo for your future. Diba? So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. So, there's something, the 8 of Wands. There's something communications, travel. So, kailangan mo na unwind.
no, para ma-refresh yung utak mo. No, kailangan nyo mag-disconnect from the world for a moment lang. There's a page once, so kailangan nyo talagang mag-refresh talaga at may magandang balita na paparating. And of course, there's a page of Pentacles, invest wisely. So, kailangan paglaanan nyo yung kalusugan. Kumain ka na masusustansya. No, umiwas kayo sa mga unhealthy foods. And there's a Hermit card, the answer you need here. Na binibigyan kayo ng kasagutan sa katanungan nyo. Sa kalusugan nyo, isa sa bagay nagbibigay stress sa inyo. Dahil masyado kayo na-frustrate no, sa pagtupad ng mga paharap mo. So, kailangan nyo talaga ma-refresh din kahit papano. No? Kailangan nyo ma-disconnect muna dyan sa situations na yan. And of course, ang pinaka-importante dito, kailangan yung lumayo-layo for toxic environment, guys. There's a Knight of Swords, bibilis ang takbo ng sitwasyon. Magiging maganda ng kalagayan ng sitwasyon mo. And there is something, the King of Swords, see? Kailangan putulin ng nagsisilbing balakid, putulin yung nagbibigay stress sa'yo, nagbibigay ng negativity sa'yo. So, maging wise ka, na maging matalino ka sa pagpili ng mga taong pagkakatiwalaan mo. No, lalo-lalo na, no, yung mga taong magbibigay stress sa'yo, tantanan mo, tigilan mo, gano'n. Kailangan alisin mo, putulin mo na kung itong bagay na ito magiging balakid at magbibigay ng pag-aalala sa iyo. So, let's see what is the magical fire messages, advices, and of course, the pick a card, yes or no. So, kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan. Pipili ka within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na, please comment down below kung ano number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa tanong mo sa dulo ng reading na to. Now, and of course, guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos. Sa mga uri ng social media platforms, maraming salamat po. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik diglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. So, guys, ito na. Bubulabugin natin, nakakagilapin natin ng ano pang kaganapan sa buhay mo at ano pang mensahe sa iyo ng ating gabay. So, let's watch this. Okay, so let's see what is the magical fire messages represent what? For magical fire messages, and there's a new home. So, magkakaroon ka ng bagong bahay, nor bagong tahanan. Nor kailangan nyo lumipat ng bagong tahanan, guys, ha. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Maring there's a toxic environment talaga. And there's a get some exercise. Kailangan nyo talaga ng exercise para mag-circulate na maayos yung blood nyo. Nakula kayo sa mga stretchings, no, sa pagpapapawis. No, hindi lumalabas ang mga acid and salt nyo sa katawan. And there's easy does it. No, stop trying so hard to control these situations. No, hayaan mo siyang mangyari ng kusa. No, maging open ka for new possibilities. What is the yin and yang oracle card? And there's an empathy, there's a breakthrough, diba? No, magtatagumpay ka. At talagang sasabihin mo that this is it, this is the moment. And there's an autumn with a harvest time. Ang pag-aani, no? At bagong panimula. And of course, your person is very masculine. Na maaaring, there's something divine masculine dito, or maaaring person is very masculine, or you are also masculine person. So, let's see what is a romance angel for a mystic love oracle deck. Represent with this, I'm sorry. So, some of you may hihingi talaga ng tawad from the past. Maging aware ha, hindi lahat ng paghingi ng tawad ay mayroong magandang dahilan at magandang kahihinatnan. Mag-ingat tayo dahil mayroong mga way dyan, no? Na may dahilan yan dahil baka may hidden intention, ganyan. Iklaro mo ng mas maliwanag. And there's a travel, guys. Na magkakaroon ka ng new experiences. And there's and of course, the travel, guys, nag-represent a new job, success. And of course, sex, good signs. So some of you, no? Parang kulang ka sa intimacy. No? Sa pagmamahal at sa pag-aaruga. Oh. Let's see what is synchronicities represent what. And there's a bloom. Diba? Mukhang lalago ka na dahil madidiligan ka na. And there's something else with the speed.
No, bibilis ang takbo ng situations mo. Lahat ng bagay na to ay maaaring bumilis ang daloy. No, there's the artist, guys. No, maaaring this is something magiging mas makulay na mas magiging maganda na ang situations mo. Or may mga bagay na kailangan mong pagandahin at ayusin. What is Archangel Michael messages? Spend more time outdoor. Ito sinasabi ko kanina, di ba? So, kailangan talaga mag-unwind. No, kumbaga mag-disconnect muna sa mundo ginagalawan mo. It's very toxic talaga. So, let's see what is the Jesus loving quote said. Ano kayo gusto sabihin sa inyo ng ating Panginoon? Diba? If you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to the other place, and shall be removed. No, kung nagtitiwala ka sa itinanim mong binhi, kung ito ay bagay na to ay karapat-dapat para sa iyo, no, kung itong bagay na to ay hindi ka huunlad, hindi ka lalago dito, kailangan alisin to. At may mga bagay na kailangan tanggalin sa buhay mo. Diba? Kung may mga toxic sa buhay at situations mo, kung hindi ito lalago at hindi siya makakabuti sa'yo, tatanggalin siya ng ating Panginoon. Diba? Totoo yan. Diba? Kumbaga kahit masakit, mahirap, kung itong tao na to ay hindi siya makakabuti for your growth and expansion, aalisin siya. What is an angel's number? There is a 12-12 with persistent. So, kailangan tuloy-tuloy lang ang iyong ginagawa. Hindi pwedeng pabago-bago. On a happy day, an full opportunities related to your life purpose is just around the corner. Take immediate actions once it pops up. Of course, a lot of lovely partnership or an epic romance is also in the card. Diba? So, baga, sinasabi sa'yo dito, magpatuloy ka, kailangan bukasan mo ang isipan mo sa mga bagong opportunities or bagong karanasan. No, itong bagay na to ay maaaring magbigay sa iyo ng kailangan mong kumilos at baguhin na ang mga nakasanayan at nakagawian. At maraming opportunities pang dadapo. Kailangan tuloy-tuloy lang. No, hindi pwedeng pabago-bago ang nararamdaman, ang emosyon, ang moody mo. No, kailangan goods yan. And there's a power in the money move oracle there. No, you have a power. Focus on your need. No, tumuto ka na ba talagang kailangan mo? No, you have the power to take control of your life, career, and finances. Kaya mo. No, kaya mo maging maunlad. No, you have the power to control these situations. What is the shadow work represent what? Ibig sabihin, guys, no, you have a potential. No, para maging isang kilala, mayaman, no, at maging marangya ang iyong buhay. What is the shadow work represent what? Positive changes. Diba? Magiging positibo na ang mga pagbabago sa buhay mo. Transform pain into strength and empower yourself. Diba? Kailangan mo nang baguhin yung karanasan ng mga pinagdaanan mo ay magsilbing motivation at lakas ng loob mo para harapin mo ang totoong ikaw sa sarili mo. Diba? Mas lalo mo pagyabuhin ang sarili mo. What lies beneath with the future? What lies beneath hidden future doors of trash? Diba? Kailangan tanggalin, alisin, throwing away, getting rid of the tossing out. Ganon. Kailangan tanggalin, alisin ang mga basura o magsisilbing komplikasyon sa buhay mo, sa situations mo. No, itong negative na to kailangan talagang tanggalin. No? And don't want to hear it. No, wag mo nang paulit-ulit pang ipasok sa isipan mo. Bagkus kailangan mo nang tanggalin ito sa isip mo dahil nakakahatak siya ng negative. And there's a bank failure. See? Kaya ka rin nagkakaroon ng failure pagdating sa finances mo. No, there's something toxic. What is the clarifying for a love situation? Kaya kayo nagigipit. Diba? Nandun na yung mayroon kayong potential, may kakayanan kayong para kumita. Malaki ang kita nyo, nagtatrabaho kayo ng person mo parehas, pero walang nangyayari kasi nasa paligid nyo pala ang lason. Ang anay. Diba? Let's see what is the clarifying for a love situation. Represent, guys, with taming anger. Don't throw in arguments, respect and heal words. Diba? Hindi mo kailangan makipagtalo. No, kailangan mo respeto sa sarili mo at sa isa't isa para hilumin lahat ng bagay ng mga
kaganapan at sugat ng mga naramdaman. No, pagdating sa relationship, kailangan nyo talaga ng heart-to-heart conversation. Na para magkaroon ng peace of mind. Diba? Hindi nyo kailangang pagawayan yan. Kailangan nyo pag-usapan at magkaroon ng paglilinaw sa isa't isa. Ano yung kailangan nyo alisin sa inyong relasyon? Clarifying for life situation. I see some toxic relatives or toxic family talaga. Na maaaring ayun yung mga madalas pang pinagtatalunan yung ng relasyon nyo. May mga pakilamerang biyanan, pakilamerang kamag-anakan. Now, and of course, there's a crystal of clarity. Now, eliminate your path with an open and insight, readying yourself in a comfort you found. Okay. So there's a crystal of clarity. Di ba parang, this is something pure na maaaring nagka-clarify sa'yo ng clarity talaga, paglilinaw. Nor kaliwanagan. No, ito yung parang something, parang makakatulong for you to. No, eliminating your path with an openness and insight, readying yourself for a newfound understanding for content. No, kailangan mong unawain lahat ng bagay. Kailangan marunong tayong tanggapin. No, naman yung bagay na nakikita natin. No, kailangan handa tayo matuto sa sarili natin. May nakikita tayong bagay na makakadagdag ng kaalaman natin. No, kailangan nating klaruhin. No, kailangan natin alam natin yung katotohanan yan, dapat natin puntuhin. No, hindi pwede natin na ipasawalang bahala. No, hindi pwedeng ganoon. No, parang ipaubaya na lang, hindi pwedeng ganoon. Kailangan natin na naintindihin yung nangyayari ngayon at doon mo makikita ang kahulugan ng mga pangyayari sa buhay mo. No, parang there's something yung crystal na represent with reflections. No, maring may mga bagay na makikita ka sa harapan mo na maaaring magre-reflect sa'yo. So, kailangan maging aware tayo with an action and decisions dahil may mga bagay na kaakibat sa buhay natin. Now, there's a clarifying about sa life situation. Ibig sabihin, ito yung bagay na maglilinaw sa buhay mo. No, tulad ng isang crystal something transparency. No, kailangan matuto tayong makipag-open up with your person. Dahil maaaring pares kayo na nararamdaman, no, pares pala kayo, there's something in you, same page, no? Kailangan natin na makipag-ugnayan sa kanila. No, nang sa ganun, hindi na maging lamat pa. Kaya sinasabi dito na hindi mo kailangan makipagtalo. Kailangan nyo makipag-usap at magkaroon ng respeto sa isa't isa. Na para hindi kayo magkasakitan, no, by verbal. Ganun siya. So, let's see what is additional messages with a part of the light. Hindi mawawala yan No, sa buhay ng tao, na meron talagang toxic na pamilya. Lalo-lalo na, no, yung mga taong mamaya hindi ka tanggap pala ng family niya, side niya. Na parang hindi ka pala gusto, hindi ka bet. It's normal, guys. No, meron talagang mga ganon. Hindi natin hawak ang kanilang mga isipan. No, pero hawak natin ang ating mga sarili at ating buhay. So, kailangan natin dumistansya. No, don't please anyone to accept who you are. No, kailangan nyo ng dumistansya at kailangan nyong magpakalayo-layo sa kanila. It's very toxic, guys. So, let's see what is the part of the light. Reality, di ba? Ito ang realidad ng buhay. Now, I am loyal to myself and others. Removing the mask I've worn and letting go illusions. With confidence in myself, I show my true strength. I no longer need to hide. I replace shame with empowering force of love and truth. Na talagang realidad ng buhay talaga na ipakita mo man sa kanila kung sino ka, pero may mga tao talagang hindi ka matatanggap. Ganun talaga. No? Marami talagang ganyan sa buhay, sa realidad ng buhay mo. Then let's see what is the yes or no pick a card tayo. Sorry, guys. No, alamin natin magiging sagot sa tanong mo. So, alam ko na kapag ready ka na. No? So, let's see. Alamin natin ang what is the yes or no pick a card. Let's watch this. This is it. With a yes or no pick a card. So, guys, umpisahan na natin, no? Let's start with the number 1. Kasi hindi nakapili na number 1, ito na yun. There's a no burning through money for investment broke. No, masisira ito kapag hindi ka talaga nag-invest ng tama. No, kung hindi mo inilaan ng maayos ang iyong pera at pinaghirapan.
maging matalino how to spend your money and how to invest your money, no? And number 2, there's a yes, reap the rewards, abundant flow. No? Ano man yung bagay na pinaghirapan mo, aanihin mo to. At mas bibilis na ang daloy at sigla ng iyong negosyo, hanap buhay at sarili. Number 3, there's a no. Don't risk it all. On this, it's a losing proposition. Na wag mong isugal lahat. No, kung hindi pa tamang pagkakataon, wala pa sa lugar at wala pa sa tamang sitwasyon at wala pa sa tamang posisyon. So, wag mong ilaban yung isang bagay na wala kang kasiguraduhan. No, pwede tayong kumbaga sumubok, pero wag mong ilalaban lahat. Dahil at the end of the time, kailangan may matira sa'yo. No, wag masyado, kahit ganun sa pag-ibig at pagmamahal. No, wag mo ibigay lahat. No, pwede, magtira ka sa sarili mo. No, at mahalin mo naman yung bagay na meron ka. So, guys, this is my weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign of Aquarius. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik, liglig, na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys, sa see you next video. Bye bye and babush!